Good afternoon mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa ko sa buong mundo. Narito po ang aking babasahin ngayon ay ang awit o psalm. Ang aklat po na ito ay ang aklat ng mga awit ay imnaryo o aklat panalangin ng Biblia. Ito ay nilikha ng iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalangin, ito'y tinipon na ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang sa kailakip sa kanilang kasulatan. Maraming uri ang mga tulang relihiyosong ito. Mga awit ng pagpupuri at pagsamba, mga paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas at kapatawaran, mga awit ng pasasalamat sa Diyos, at mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway. Ang mga panalangin ito ay pansarili at pambansa. Naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao ang ilan, samantalang ang iba'y kumakatawan sa pangangailangan at damdamin ng lahat ng nananalig sa Diyos. Ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit ng mga sumulat ng mga aklat na sa bagong tipan at naging mahalagang aklat para sa panambahan ng mga iglesyang Kristiyano buhat sa simula. Iglesyang Kristiyano. So, ibig sabihin po dito kasi, alam niyo po mga kapatid, pag sinabi pong iglesia, ito po yung tinatawag na church. In English, church. So, naka-attach po dito or nakasulat, naka-specify dito ang iglesyang Kristiyano. So, ito po yung mga tao na ibig sabihin ay Kristiyano. When we say Kristiyano, ito po yung mga taong sumusunod ng totoo, tunay, bukal sa puso, sa ating Diyos Ama sa langit, at sa ating Panginoong Hesukristo, sa mga aral niya, sa mga inaral niya, at nagsasabuhay ng lahat ng kanyang inaral. Kaya po mga kapatid, ay naisip or isa po ito sa udyok na gawin ko, basahin ko, para sa inyong may mga time tayo kasi na may time po kasi tayo sa araw-araw nating buhay. Katulad ko po, ako po ay nagbibiyahe ng 1 oras mahigit pag normal mula dito sa bahay hanggang sa trabaho. Mula sa trabaho hanggang dito pa uwi sa bahay. So yung mga 1 oras na yun ako'y nagbibiyahe, nagdadrive ako ng sasakyan ko, ay pinapakinggan ko po lahat ng mga nakasulat dito, naka-audio dito. Kasi po ako rin po sa totoo lang, ay yung pong maliliit, hindi ko na rin po masyadong mabasa. Kasi po, ang measure po ng aking mata ay itengo. Pag sinabi pong itengo, ito po ay mata ng piloto eh. Yung pong piloto na nakakakita ng malayo. Ganun po. Kaya lang po, pag sa malapit, hindi na masyadong mabasa. So, meaning, ang tawag po dito ay farsighted. So, kaya po, habang tayo ay nakikinig dito, ako rin po ay nakikinig pag ako papauwi. Pinapakinggan ko po lahat nitong binabasa ko at ako po ay naaaral, na-review. So, kaya ito po ay isa sa gagawin natin ngayon. Babasahin ko po ito at pakikinggan ninyo. Katulad po ng sinulat dito na ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit ng mga sumulat ng mga aklat sa bagong tipan at naging mahalagang aklat para
pananambahan ng mga iglesyang Kristiyano buhat pa sa simula. O ayan po, ito po ang unang nakalagay dito ay ang tunay na kagalakan. Ayan. So, pag po ini-record ko po siya, sinave ko po siya sa playlist, ilalagay ko po din yung mga naka-indicate sa kanya na or naka-specify. Katulad po nito, sa unang kapitulo ang nakalagay ang tunay na kagalakan. So, ilalagay ko po doon para madali nyong makita kung ano ba yon. Ito po, magbabasa po ako at yung pong sa Revelation po natin kanina ay hanggang bali ang nabasa po natin na pagsalu-saluhan nating salita ng Diyos na kain natin ay hanggang kapitulo 12. So, for the next time po, kasi ako po may trabaho mamaya, so I have to sleep kahit po mga ilang oras din. Kaya, pero bago po yon, sisikapin ko pong mabasa ito para meron po na tayong pakikinggan uli. Para kasi po, kahit hindi tayo nakakabasa, may pinapakinggan tayo mismo na salita ng Diyos. Ayun po. O sige po, dito na po at uumpisahan ko na itong basahin. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay ito si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ayan, narinig po natin ang kaibahan ng masama at ng matuwid. Ayan po. Kasi po, pag sinabi kang matuwid, kasi hodang ikaw ay may pangit, matanda, mapayat, mataba, sabihin mong binubuli ka, wala pong magagawa yung mga ginagawa ng tao sa atin kapag tayo ay matuwid na sumusunod sa Diyos. Diyos ang ating kasama. Dito na po tayo, Kapitulo 2. Ang Haring Hinirang. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng ito? Binabalak nila. Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na itong si Yahweh at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Sa trono ng langit, nagtawa si Yahweh nang iyo'y sabihin. At sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinag-ngusapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh, na hari ng Siyon, aking ihahayag ang ipinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko sa iyo. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo.
Pamahalaan mo ang kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Diyos na si Yahweh, inyong paglingkuran, katakutang lubha upang di magalit siya, ay sambahin at magpakumbaba. Pagkat puot niya ay madaling sumiklab, papatay sa madla, ang mga nilikhang sa kanya'y dudulog, upang pagkalinga ay maituturing na sadyang mapalad sa balat ng lupa. Ayan po. Ang kamay na bakal po dito na sinasabi ay ang ating Panginoong Hesus. Kamay na bakal. Kaya po naman nasabing kamay na bakal kasi salita pa lang ng Panginoong Hesus talagang parang bakal na Kasi pagka naririnig ito ng masasama, para silang pinukpok ng bakal. Matindi, di po ba? Parang, sabi nga, parang patalim na may dalawang talim, magkabila. Ito po na tayo, Kapitulo 3. Panalangin pang-umaga. Ayan. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Yahweh, na aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Lipulin mo yaong masasamang tao. Yamang kaligtasay nagbuhat sa iyo. Pagpalain kami na mga anak mo. Galing po niyan, ano? Panalangin pang umaga daw yan. Nakalagay po dito, panalangin pang umaga. So, sabayan po natin ito kada umaga, ha? Ito naman po, panalangin panggabi, Kapitulo 4. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisinungaling? Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ni Yahweh akong kanyang hirang. Dinirinig niya ang panawagan, nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay, ihandog kay Yahweh yaong wastong alay. Ang pagtitiwala sa kanya'y ibigay. Ang marami riya'y yaong nagsasabi, masaganang biyaya ay buhusan kami, at pagkalooban ng habag mo, Yahweh, O Diyos, ang ligayang ibigay mo sa akin, higit na dihamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain, at iniingatan alak na inumin. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Totoo po yan. Itong panalangin panggabi, totoo po ito. Kasi po, pag po ako nananalangin, ganito po ang panalangin ko Kaya po, masarap matulog. Basta po't sinabi mo, Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila,
Diyos ng mga Diyos, sa pangalan po ng aking Panginoon at tagapagligtas na Hari, ang aking Panginoong Hesukristo. Ipinagkakatiwala ko na po sa iyo ngayong gabi ang aking espiritu. Ako po'y matutulog na at ganun din po ang aking sambahayan at lahat kong mga kaibigan, kakilala at ang aking angkan saan man sila naroon. Bahala ka na po sa aming lahat sa buong magdamag. Yan, ganyan po ang mga tamang panalangin. Kasi po tayo pag nananalangin, huwag yung puro sa lahat pa ipapanalangin po natin. Kaibigan natin, kapwa natin, kakilala natin, kapitbahay natin. Kasi po, mas gusto ng Diyos yung ganong panalangin. Ayaw po ng Diyos ng puro sa atin, puro tayo. Bigyan po niya tayo ng kasama kailangan tayo mananalangin. Pati yung mga kapwa natin, ipapanalangin natin. Ayan po. Ito po tayo, Kapitulo 5. Dalangin upang ingatan. Ako'y dinggin, Yahweh aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, ilingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Sa iyo, O Yahweh, ako dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin. Ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw aking hihintayin. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway. O dakilang Yahweh, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kung sundan ang kalooban mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita at ang hangad nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, niyong bibig nilang sanay na mandaya. Parusahan sila at iyong sumpain, at ang balak nila ay iyong biguin. Sa iyong harapan sila ay itakwil, pagkat naghimagsik at naging suwail. Ang nagtitiwala sa'yo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat. Ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Ayan po. Alam niyo po, ang gagaling ng mga dito sa Salmo. Narito po yung mga panalangin. Pang umaga, pang gabi, kapag ka meron kang gustong hilingin sa kanya. Kasi po ako, nung pong ako yung mga dumadanas ng mga pag-uusig, yung pag-uusig na baptismo fire po kasi ang tawag dun eh. After na bautismuhan po ako sa tubig, yung inilubog ka sa tubig, after nun, nakaranas na ako ng mga kung ano-anong sa mga tao. Kahit mismo sa umaattend na sa gawain ng Diyos, talagang sila pa mismo ang manlilibak sa'yo. Kaya po ako, alam nyo, dahil nga alam ko na ako'y sa Diyos ako sumusunod at wala akong nilolokong tao, wala akong nilalamangan na tao, ako'y naghahanap buhay ng ayos kahit mahirap, basta ang trabaho mo'y marangal at hindi mo sila pinapakialaman, hindi mo sila sinisiraan, malakas po ang loob ko sa pananalangin ko sa Diyos. Kaya po nung mga panahon na talagang dumating po sa buhay ko yung dahil para lang ako wag mapaaway, uuwi ako, mag-undertime ako, kahit madaling araw yan, uuwi ako. Basta wag lang po ako mapaaway. Alam mo po, pag ako nanalangin, nakikita ko po agad yung mga
resulta dun sa mga taong nanlilibak sa akin, nang gagawa ng away sa akin, naninira sa akin. Totoo po yun. Kaya po ang mga panalangin dito sa Salmo, totoo po ito. Yung panalangin mo para sa mga kaaway mo na sawayin sila ng Diyos, ay totoo po yun. Dito na po tayo sa 6. Dalangin sa panahon ng bagabag. So, ibig sabihin po, ito po'y panalangin sa panahon ng pagdadalamhati ba? Bagabag o pag-aalala. Ganyan po. Panginoon, huwag mo akong kamuhian at sumbatan. Sa taglay mong kagalitay, huwag mo akong parusahan. Naubos na ang lakas ko, Yahweh, ako'y kahabagan. Palakasin ang lingkod mong sa hirap ay halos patay. Bagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. Ang ganitong kalagayay, kailan mo wawakasan? O Yahweh ko, lumapit kat ako, ngayon ay iligtas. Yamang ako ay mahal mo, huwag bayaang mapahamak. Sa daigdig niyong patay, nalilimot ka ng lahat, at wala ng pagpupuri na doon ay magaganap. Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigbak sa pagluha, at pati na ang unan ko ay luha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga, halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Layas kayo masasama, layo kayo't ako'y iwan, yamang itong panaghoy ko ay dininig ng may kapal. Narinig na ang hibik ko, ang dalangin na tulungan, tinugon na niya ako sa lahat kong panawagan. Kaaway ko'y magdaranas ng pait na kabiguan, sa kanilang pagkalito'y tatakas ng madalian. Ito po yung parte nito na lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita, gabi-gabi ang banig ko ay natitigmak sa pagluha, at pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga, halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Ito pong parte ito, naranasan ko rin ito ng siguro po high school, elementary hanggang high school. Ito, nararanasan ko to. Kaya tunay na hindi nagpapabaya ang Diyos Kapag po pala tayo nakakaranas kahit anong maranasan natin, basta patuloy lang tayo ng pagdadasal. Patuloy lang tayo ng pasasalamat sa Diyos. Buhay tayo, malakas tayo, kahit pa sabihin umiiyak tayo, kahit pa sabihin nanlulumo tayo, buhay tayo at malakas, ibig sabihin healthy tayo. Pasalamat pa rin po tayo sa Diyos. Kasi ano man yung ipapanalangin nyo, pag halimbawa yung kaaway nyo, palagi kayong inaapi, ipanalangin nyo sa Diyos. Dahil hindi niya kayo pahihindian, basta't alam niya na kayo ay loyal sa Kanya sa pagsunod. Once po sinabi na loyal ka sa pagsunod, kung ano yung batas niya, sundin mo. Kung ano yung gusto niyang ipamuhay mo, sundin mo. Ganon. Kaya nga po lahat ng kung ang tao po talaga ay aral sa Biblia, sa lahat ng nasa Biblia, ito lang po ang nasabi ko noon Kung pala ang tao lahat ay aral sa lahat ng nasa Biblia, hindi ganito ang mundo, hindi ganito ang mga tao. Yun po ang aking nasabi nang ako ay magbasa ng Biblia. At ito na po tayo sa Kapitulo 7. Dalangin upang magtamo ng katarungan. O Yahweh ko, o aking Diyos, sa iyo ako mas nasumpungan.
yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas, at kung ito ay mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. O Yahweh ko, aking Diyos, kung ako po ay nagkulang, kung ako ay nagkasala, naminsala sa sinuman, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala o ng api ng kaaway, payag ako na hulihin, patayin kung kailangan. Ang bangkay ko ay katayin at iwanan sa lansangan. O Yahweh ko, bumangon ka, puksain mo ang kaaway. Ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka't sagipin mo, ako ngayon ay tulungan. Yamang ito ang hangad mo, maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa at mula sa kalangitay sa kanila mamahala. Pagkat ikaw lamang, Yahweh, ang hukom ng taong madla, humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa, yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat, ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Kung ang tao'y di magsisisit, di titigil magkasala, nahahandang lagi ang Diyos na gumamit ng espada, pati na ang kanyang panay laging handa sa tuwina, handang lahat ng ang pampatay na sandatang iba't iba, may palasong nagniningas na handa ring iasinta. Pagmasdan mo ang masama sa kanyang hidwang isip, panlilin lang ng gawa ang hangad sa bawat saglit. Humuhukay ng malalim na sa iba'y inilingid. Sa patibong niyang iyon ay siya ring ang nabulid. Siya na rin ang may likha sa parusang dinaranas. Sa sariling karahasan siya'y ngayoy naghihirap. Pupurihin kita, Yahweh, aawitang buong galak. Puspos ka ng katarungan at dakila ka sa lahat. Pupurihin kita, Yahweh, aawitang buong galak. Puspos ka ng katarungan at dakila ka sa lahat. Ayan. Ito na po tayo. Number 8 na tayo. Kapitulo 8. Ang kadakilaan ng Diyos at karangalan ng tao. Yan. Ikaw, O Yahweh, Panginoon naming laganap sa lupa, ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pating mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning, at kadakilaan, pinamahala mo sa buong daigdig. Sa lahat ng bagay, malakit maliit, mga baka, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Ay, galing!
Ang gaganda po, marami tayong matututunan dito. Meron tayong mga panalangin ditong makukuha, kung paano, kung kailan, kung anong sitwasyon. Kapitulo 9 na po tayo. Pasasalamat sa makatarungang Diyos. Kapitulo 9. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan, ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Hukom na matuwid mula sa trono mo na iyong luklukan. Iyong iginawad sa abang lingkod mo yaong katarungan. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Nilipol mong lahat ang aming kaaway, ang kanilang lunsod, dahil sa galit mo'y iyong ibinaon sa bangin ng limot. Dapat kilalanin, haring walang hanggan, itong Panginoon kanyang itinatag, yaong kanyang trono upang dooy humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan, sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Suubin ng awit ang hari sa Sion, ang Diyos na dakila, ang ginawa na'y ating ipagbunyi. Sa lahat ng bansa, ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpahirap sa kaawa-away kanyang sinusumpa. Ayan, ang mga nagpapahirap po sa ang mga nagpapahirap po sa mga kaawa-awa ay sinusumpa ng Diyos. Ayan. Kaya po, alam niyo po ba, minsan nagtataka tayo may mga tao na sa tingin po natin walang kasalanan, walang tapos nagdudusa ng pagkahirap-hirap na kung ano, halos yung pera ay maubos. Pero alam po ba natin kung bakit sila nagkakaganon? Kasi nga, yung mga kanilang pinanggalingang lahi, may mga ginawang hindi tama. Na dumadaloy yon sa hanggang ika-4 na saling lahi. Hindi lang dadaloy yon kung yung mga lahing una, pangalawa, pangatlo, pang-4, hindi susunod sa yapak nung kanilang pinagmulan. Ganun po yon. Parang ganito, kung ang unang lahi lumuluhod sa Diyos-Diyosan, nananalangin, pero yung ikalawang lahi, hindi, at nalaman niya ang katotohanan, hindi na siya sumamba, at sumunod na siya sa tamang aral, yung pong susunod na lahi, yung sumpa ng Diyos dun sa unang lahi, hindi na dadaloy sa kanya. Hindi na dadaloy. Pero kung yung ikalawang lahi, ginagawa ng unang lahi, dadaloy po yun sa ikatlong lahi. Pero kung yung ikatlong lahi ay hindi siya susunod sa ikalawang lahi, hindi po dadaloy yun. Pero kung yung ikatlong lahi, gagawin din yung ginawa ng ikalawang lahi, na ginawa ng unang lahi, dadaloy sa kanya yun. Ganun po ang tawag dyan, ganun po ang continuation ng sumpa. Kasi po, kahit pa sabihin mo na isinumpa ng Diyos si Eva at si Adan, di po ba si Cain at si Abel? Pero si Abel ay mabuti. Hindi naman po dumaloy kay Abel yung kasamaan, di po ba? Kaya lang pinatay siya ng kanyang kapatid na si Cain, di ba? Kasi, bakit? Kasi si Abel po sinundan
yung yapak na matigas ang ulo ng kanyang mga magulang. Kaya po, yung lahi naman niya, ang dumaloy yung sumpa. Ganun po yon. Kaya, may mga doon tayong nakikita na akala natin mabuti o alam natin mabuti, pero bakit nagsasuffer ng sobra-sobra? Kasi nga, yung pinagmula nilang lahi, may mga ginawang hindi makatarungan sa Diyos at hindi makatarungan sa tao. Meron namang iba na magsasuffer pag wala na yung kanilang mga pinagmulan or matatanda na sila. Depende po kasi yan sa Diyos kung kailan mag-bloom yung consequences ng mga masama nilang gawa ganun po yun Kaya po kung yun naman po ay malalaman natin kung tayo talaga ay nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang pagbibigay sa atin ng karunungan ng Diyos para sa mga nasa paligid natin, masama man at mabuti. Ganun po. At syempre, ibig sabihin, pag binigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa mga ganung bagay, mahal tayo ng Diyos at anak niya tayo. Kasi yung mga hindi anak ng Diyos, hindi nila alam yan Akala ng lahat anak sila ng Diyos. Hindi po ganun yun. Iba po ang pagiging anak ng Diyos. Yung iba nagsasabi, lahat naman tayo anak ng Diyos. Hindi po totoo yun. Kung magbabasa sila ng Biblia, malalaman nila. At hindi, although lahat mahal ng Diyos, ang tao mahal talaga ng Diyos. Kaya nga, lahat ng paraan ginagawa niya para magpakabuti, magsisi. Pero, meron talagang matigas ang ulo. Talagang nagpapatuloy sa kasamaan. Kaya, ano po ang sabi ng Panginoong Hesus doon? Kayo ay mga anak ng inyong amang sinungaling. Mamamatay tao simula pa nung una. Sinabi niya yun po. Sa mga pilit na kumakalaban sa kanya. Ayan po, nandito na tayo sa Pang-10. Kapitulo 11 na po tayo, ano po? Tama nga po ba? Nasa 11 na tayo. Ay, hindi. Nasa 12 na po tayo. Uminom lang po ako ng kape. Nalingat ako. Ay, hindi. 11 nga. Halina. O Yahweh. Hindi kami magkita. Pero, ulitin ko po ang 10 para sigurado tayo. Panalangin upang tulungan.
Ayan, panalangin upang tulungan. Ulitin na lang po natin sa Kapitulo 10. Uminom ako ng kape, nalingat lang ako eh. Kapitulo 10, Panalangin upang tulungan. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? Di ako mapalagay. Sige nga po. Kapitulo 10. Panalangin upang tulungan. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Ay, parang hindi po, Parang dito ako sa 9 eh. Sige nga, dito po ako sa 9 magbabasa. Pasasalamat sa makatarungang Diyos. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Hukom na matuwid mula sa trono mo na iyong luklukan, iyong iginawad sa abang lingkod mo yaong katarungan, iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot, alaala nila sa balat ng lupay pinawi mong lubos. Nilipol mong lahat ang aming kaaway, ang kanilang lunsod dahil sa galit mo'y iyong ibinaon sa limot. Dapat kilalaning haring walang hanggan, itong Panginoon kanyang itinatag, yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Suubin ng awit ang hari sa Sion ang dakila, ang Diyos na dakila. Ang ginawa niya ay ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita at sa nagpapahirap sa kaawa-away kanyang sinusumpa. O Panginoon ko, ikaw ay mahabag, sa abakong lagay masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Hanguin mo ako sa hirap na ito nang hindi mamatay, upang sa harapan ng lungsod ng Sion aking isalaysay ang lahat ng buti na iyong ginawa na walang kapantay, at pupurihin kita sa pagliligtas mo sa aking kinamtan. Itong mga hintil na hulog sa hukay, sa ginawa nila, sa kanilang bitag sa umang sa akin, ang nahuli sila. Sa hatol ni Yahweh, siya'y nahahayag. Sa hatol ni Yahweh, siya'y nahahayag. Matuwid magpasya at ang masasama sa gawain nila ay nakikilala. Lahat ng masamay luksang kamatayan ang magiging wakas. Ang lahat ng taong tumanggi kay Yahweh ay mapapahamak. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap. Maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat.
Halina o Yahweh, huwag mong tulutang ikaw ay labanan. Tipunin mong lahat yaong mga hentil at iyong hatulan. Sidlan mo ng takot, Panginoon naming ang lahat ng bayan. Iyong ipabatid na sila'y nilikha't mga tao lamang. Mga hentil po, tayo po yun dito. Kapitulo 10. Susunod-sunod ko po. Pag binitiwan ko po yung Biblia ko, nawawala yung continuation ng aking binabase. Kapitulo 10. Panalangin upang tulungan. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan sa panahon ng bagabag? Bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kanyang pagkahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Ano man ang gawin niya'y laging kanya ang tagumpay. Yaong kahatulan ng Diyos hindi aabot ng isipan. Sa tuwina'y hinahamak, tinutuya ang kaaway. Wika niya sa sarili, lagi akong may tagumpay. Ang bagabag sa buhay ko'y di sasapit kailanman. Sinungaling magsalita, lapastanga't mapagbanta. At masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nagkukulbli, nag-aabang at ang nasa'y patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Leon man din ang kawangis, lagi siyang nagmamanman. Yaong kanyang lalapain, matyagang hinihintay na mahulog sa patibong niyang umang. At kung ito'y mahuli, napapalayong itatanan. Hinahamak, dinudurog itong taong kulang palad at lubusang inaapi ng malupit at malakas. Ang sabi ng taong buhong, sa parusa ako'y ligtas. Natutulog yaong Diyos, hindi ako mamamalas. Yahweh, lumapit ka, iligtas mo ako ngayon. O Diyos, huwag mong lilimutin ang nasadlak sa linggatong. Bakit ka tinatakwil ng masama, Panginoon? Pagkatapos sa sarili, ganito ang ibubulong. Hindi ako magdaranas ng bigat ng kanyang hatol. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo pupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Yaong mga masasama ay alisan mo ng lakas sa kanilang kasamaan, parusahan silang lahat, lubusin mo ang parusa, pahirapan mo ng ganap. Paghahari nitong Diyos ay lubos at walang maliw, ang hentil ay mawawalan ng lupain. Diringgin mo, O Yahweh, ang dalangin niyong hamak. Patatagin mo ang loob nitong mga katulad kulang palad. Diringgin mo yaong api at ulilang lumuluha. Papanigan sa paghatol yaong mga taong aba. Iyan, O Diyos, ang gawin mo upang itong masasama ay wala nang maidulot na pangamba at dalita. Ay, salamat po. Ito po, totohanan itong nasa 10 Diba maraming masama na akala nila hindi sila parurusahan, akala nila hindi sila magdaranas ng kahirapan, akala nila hindi sila magbabayad. Marami pong ganitong mga masasamang manggagawa. Kasi bakit? Kasi, sabi nga, di po ba nasasabi ng marami, bakit kung sino yung masasama siya pang nandyan, bakit yung masasama siya pang nagtatagumpay? Yun po ang tanong, di po ba? Yun po ang mga sinasabi ng iba o ng marami.
Pero hindi po gano'n, kasi ang ating Diyos may tamang panahon. Kasi pag naningil at ibinigay ng Diyos ang kanilang parusa, kahit gaano kakamal-kamal ang pera nila, kahit pwede na silang tabunan sa pera nila, darating at darating po yung araw na bibigyan sila, ibibigay sa kanila ang consequences nun, na halos yung pera nila'y maubos-ubos na. At hindi pa rin magkakaroon sila ng mga bagay-bagay na pinoproblema sa buhay nila, sa katawan nila, na halos yung perang nakuha nila sa kaba ng bayan, sa kung saan-saan ay maubos-ubos na. Pero hindi pa rin nila makamit ang kagalingan. Marami pong ganyan. Pansinin nyo. Bakit? Kasi nga, ang ating Diyos, hindi po siya, meron po kasi siyang timing Parang ganito, sabi ng iba, bakit si Satanas? Si Satanas ang gumugulo sa tao, siya ang umaano sa tao. Bakit hindi papatayin yan si Satanas na yan? Alisin na yan para hindi nagugulo ang tao. Kasi po, makatarungan ng Diyos. Hanggat binibigyan, nagpapahinuhod ang Diyos. Kung magsisisi. At saka, kung papatayin agad ng Diyos si Satanas, hindi niya makikita yung talagang para sa kanya. Sabihin yung taong tapat sa kanya. Kasi kung hindi na, ang tao naman pag hindi sinubukan, hindi naman makikita kung tapat ba siya o tunay na tapat siya sa Diyos Malibang pakialaman siya ni Satanas, kung ano-anong guluhin niya, guluhin siya, doon malalaman kung talagang saan siya, kung kay Satanas ba siya o sa Diyos. Kasi marami pong tao na pag nakakaranas ng kahirapan, nagbabago, bumababa ang loob, natututong tumawag sa Diyos, nagdadasal, natututong maging mabuti. Yun po ang purpose nun. Kaya, may mga tao na kahit sila'y kamkam ng kung ano-anong mga kaba ng yaman, may hangganan po yan. May hangganan po sila, kaya huwag tayong mag-alala. Kaya po, yung mga masasama ay may hangganan po yan. Yun nga, malapit na nga Malapit na nga dumating ang Panginoong Jesus Kaya, hindi na po tayo maiinip. Kahit ngayon nga makikita mo na yung mga gumawa ng masama Yung iba, di ba? Yung nakikita nyo po yung mga gumawa ng masama, di ba? Nakukorner na ngayon. Kaya, hindi po tayo dapat magmadali. Hintayin natin ang tamang kalooban ng Diyos. Kasi tayo, tao lang na nilikha ng Diyos. Sino ba tayo para pangunahan natin ng Diyos, di ba? Siya nga lang ang nagbibigay ng buhay sa atin sa araw-araw Siya nga lang nagbibigay ng lakas natin Kaya po ako, alam nyo po, sa araw-araw, pasasalamat ako. Tsaka, ngayon po, pag ako dumadating sa trabaho ko, nakakarating ako sa trabaho ko, malaking pasasalamat. Diyos ko, Ama, salamat, nandito na ako sa trabaho ko. Kasi alam nyo po kung bakit. Sobrang sa tagal-tagal ko na pong nagtatrabaho, na parang pakiramdam ko wala akong pahinga kundi tulog lang. Pag po talagang ako'y natulog, paggising ko naman, ang sakit naman ng katawan ko. Pero kailangan kong pilitin, kailangan kong pumasok sa trabaho, kailangan kong magtrabaho. Bukod sa, syempre, pumirma ako na papasok ako or nagsulat ako ng schedule ko na papasok ako, tapos hindi ako makakapasok.
Hindi naman po maganda yon. Kaya sinisikap ko po na hangga't maaari't hindi ko kakayanin ko. 'Wag lang po talaga sasakit yung kamay ko, ganyan. Sasakit kasi po sobra-sobra yung kasi kamay ang ginagamit sa trabaho namin. Although gumagamit kami ng utak pero mas marami yung kamay. Ako nga pati paa ginagamit ko, eh. Kaya 'pag po ako nakarating sa trabaho ko, salamat po Ama na andito na ako, nakarating ako. Kasi po, nakarating ako, hindi ako napa-absent, 'di ba? Hindi ako naging absent, gano'n. Ako po yata ang pinaka-absinera sa trabaho. Kumbaga sa pag-aaral nung pong bata ako, nag-aaral ako hanggang college, hindi ako absinera. Everyday po present ako sa school hanggang college. Hina-hunting ko pa nga ang teacher ko dahil absent ng absent. Pero po hindi ko sukat akalain darating pala yung panahon 'no, ngayon nagtatrabaho ko, ako po ang pinaka-absinera sa trabaho ko. Bagay kasi naman po may dahilan kasi ever since bata pa ako hanggang ngayon, sobrang hirap na trabaho na, ganyan-ganyan, na parang ewan ko po, sobra 'pag iniisip ko pa lang po yung simula pagkabata hanggang ngayon, sabi ko na nga lang sa sarili ko, parang paano ko nakayanan yun hanggang ngayon. Kahit paano sabihin niyo, basta hindi ko po maubos maisip na paano ko nakaya yon, paano ko napaglagpasan yon. Isa lang ang sigurado ko, kasi kasama ko po ang ating Diyos Ama sa langit at ang ating Panginoong Hesus. Marami pong taong nakakakilala ng experience ko sa buhay, yung hirap ko, mapa sa kapatid, mapa sa kamag-anak, mapa sa magulang, mapa sa tiyahin, sa tiyuhin, lahat. Marami po nakakakilala sa'kin na kahit sila mismo, alam niyo po sinasabi, ikaw pa, kahit ano danasin mong hirap, sama ng loob, nakakaya mo. Sabing gano'n. Ako naman po sabi ko, "Hindi, kasama ko kasi ang Diyos, kasama ko siya, siya po ang may dala sa'kin." 'Di po ba sabi nga ng Panginoong Hesukristo, buhat-buhat niya tayo, binubuhat niya tayo sa ating mga problema. Gano'n po 'yun. Kaya alam ko po na ever since when I was a kid hanggang ngayon, hindi ako pinababayaan ng ating Diyos Ama sa langit. Kasama ko siya sa buhay ko. Yun nga lang, siyempre pagod ang katawang lupa ko kasi, siguro maging masayang araw na darating o mararanasan ko sa buhay ko, yung dumating ang Panginoong Hesus. Kasi 'pag dumating ang Panginoong Hesus, on the spot, lahat ng mga anak ng Diyos tatanggalin dito sa mundo. Bago po dumating yung kapighatiang walang katulad, aalisin yun. Kaya minsan 'pag napapaisip ako, kahit, siyempre titingnan mo yung pinagpaguran mo po, napagod ka ganyan, pero sabi ko, hindi. Sabi ko napakasarap sa piling ng Panginoong Hesus. Yung napakaganda kasi sinabi ng Panginoong Hesus yun. Paghahanda ko kayo ng lugar. Kaya darating siya, paiikliin ang panahon para sa mga hinirang na marami ang maligtas. Kaya po tayo sama-sama po tayo. Sama-sama tayo na kahit tayo napapagod dito sa mundo, kahit tayo nahihirapan, sige lang, basta tayo kasama natin ang Diyos, siya ang kausap natin, sila ang kausap natin. Huwag tayo panghihinaan. Makikita nyo na lang, bigla na lang tayong aangatin paakyat sa langit. Tandaan nyo yan.
kasalubungin natin ang Panginoong Hesus. O papaano po, hanggang kapitulo 10 po ang binasa ko sa Salmo, ano po, yung huling-huli ko pong in-audio record. Yan po, pinakamasarap sa ating pagdadrive, sa ating pamamahinga, sa ating kung ano man ang ginagawa natin, ang pakinggan ang mga salita na nagmumula sa labi ng ating Diyos Ama. Dahil yun ang ating pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw. Kaya po muli, maraming salamat. Saan man kayo naroroon, samahan kayo nawa ng ating Diyos at ng banal na Espiritu na siyang magbigay sa atin ng katatagan. Yun po, ang banal na Espiritu po ay ang presensya ng ating Diyos Ama sa langit at ng ating Panginoong Hesukristo. At makakausap po natin at malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng ating pakikinig kung tayo'y hindi na kayang bumasa ng bumasa. Narito lang po ako't nakahandang magbasa dahil yun po ang katawagan ng aking pagkatao dito sa mundong to. Basahan kayo at isabi, ituro sa inyo yung mga bagay-bagay na ipinaalam din naman ng Diyos sa inyong kapwa, sa inyong kababayan, sa inyong mga kapatid. At muli po, maraming salamat, tayo'y manalangin. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, maraming salamat po sa lahat ng aming narinig, ng aming napag-aralan. At lahat po ng ito naway makain namin at ng aming kaluluwa upang aming maging katatagan sa lahat, sa araw-araw, sa lahat ng sitwasyon sa buhay. At patuloy po nawa kami na maging matatag at mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay-bagay sa buhay namin sa araw-araw. Isama mo na po, Ama, ang aming mga kamag-anak, angkan, kaibigan, kakilala, kapatid, anak, pamilya, asawa, at mga kasamahan sa trabaho, at mga kamag-anakan sa malalayong lugar, mga kapitbahay, at lahat po nawa ng taong makakasalamuha namin na kung kami may maitutulong at maibibigay na salita mo ay gamitin mo po kami at narito lamang po kami. Kaya po, maraming salamat, Ama, sa lahat ng ipinagkaloob mo at ibinigay mong oras sa oras na ito na aming nalaman, nakain ang iyong mga buhay na salita. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin, naniniwala kami, kaya namin ito kinakain para ito ang siya naming maging sandata sa bawat araw hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus na aming hinihintay. Salamat po, Ama, to you, O living Father God, our Jehovah God, Abba, Father, our Yahweh El Shaddai, through your Son, Jesus Christ, we love you, we pray, we praise you, we worship you, we give you thanks, we glorify you, we honor you, and we love you. Thank you, Father God, because you are the powerful and living God for all times. Salamat po. Praise to you, Father, in the name of your Son, Jesus Christ, our King and our Lord. Amen. Salamat po mga kaibigan, at muli, sa ating pakikinig ay muli po tayong magsama-sama. Patnubayan po kayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa lahat ng inyong mga lakad at sa lahat ng inyong mga araw. Peace be with you all and God bless mga kaibigan. Salamat po.